Ang tanong ko po sa inyo, kapatid na John Alcancon, kung nilabag ng Iglesia Katolika o namin mga Katoliko ang 25:6 ng Exodo, hawak ko itong Greek interlineal, ano ang kahulugan, huwag kang magugugal kasi nag-google ka, ng Elohim Akterem sa Tagalog at Lota Ase Leka Pese? Alam mo o hindi mo alam? At kung hindi mo alam, bakit ka nangangaral? At magtatanong ulit ako, saglit lang kapatid na Fernan. Saglit lang nga, patitigilin mo na kita dyan sa sinasabi mo. Saglit lang. Ano bang paraan? Nagtatanong ka ba anong paraan ng pagtatanong mo? Yan ba ay tungkol sa kaligtasan o hindi? Sagutin mo ako. Sagutin mo muna ako. Yan ba ay tungkol sa kaligtasan? Sagutin mo ako. Hindi, saglit lang. Programa ko to ha. Programa ko, umayos ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Makinig ka. Napakabata mo pa, napakabastos mo. Yan ba tinuturo ng relihiyon mo? Galing mo magsalita eh. Baka yan bunga mo, di mo mapakain. I-play ko po sa inyo yung video kung saan itong si Almasora is tinanong itong founder at presiding minister ng MSGI. Panibagong member, panibagong ibang version ng ang dating daan, ano? Ano man na, diba? Well, iaway ka ni Kuya. Sige, ito si Kuya, pitas Kuya ta. Okay, so ito muna, ibigay ko sa inyo yung video. Narito. Lagi ito si Kuya ha, wait lang. Ito yung nangyari sa naturang talakayan. Ngayon kapatid na Rico, puntahan na natin kaagad yung huling magtatanong kapatid na Rico. Opo. Yung ating kahuli-hulihan na yan, di ba kapatid na Rico? Yes, opo, huli na po ito. Sige. Siya po ay isa sa bisita natin. Siya po ay si John Fernan G. Mago. Sige po, kapatid na John Fernan, ano po ang iyong katanungan? Yan, magandang gabi sa inyo, kapatid na John Alcancon. Yes, kapatid na Fernan. Ayan. Ang tanong ko po sa inyo, kapatid na John Alcancon, kung nilabag ng Iglesia Katolika o namin mga Katoliko ang 25:6 ng Exodo, hawak ko itong Greek interlineal, ano ang kahulugan, huwag kang mag-google kasi nag-google ka, ng Elohim Akterem sa Tagalog at Lota Ase Leka Pese? Alam mo o hindi mo alam? At kung hindi mo alam, bakit ka nangangaral? At magtatanong ulit ako, saglit lang kapatid na Fernan. Saglit lang nga, patitigilin mo na kita dyan sa sinasabi mo. Saglit lang. Ano bang paraan? Nagtatanong ka ba anong paraan ng pagtatanong mo? Yan ba ay tungkol sa kaligtasan o hindi? Sagutin mo ako. Sagutin mo muna ako. Yan ba ay tungkol sa kaligtasan? Sagutin mo ako. Hindi, saglit lang. Programa ko to ha. Programa ko, umayos ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Makinig ka. Napakabata mo pa, napakabastos mo. Yan ba tinuturo ng relihiyon mo? Saglit lang. Anong punto ng iyong tanong? Pag ang punto ng tanong mo ay hindi kaligtasan, huwag tayong mag-usap. Kasulatan, kinasihan ng Diyos. At isa doon, yung nasa 25:6 ng Exodo, tinatanong ko sa iyo, ano ang kahulugan ng Lota Ase Pesel at Elohim Akterem? Kung nilabag naming mga Katoliko ang 25:6 ng Exodo, ang tanong ko sa iyo, alam mo ba o hindi? Siguro naman hindi mo alam. Kasi hindi, tatanong ko muna sa iyo. Tanong ko muna sa iyo. Ay, nako. Hindi, tatanong ko muna sa iyo. Programa mo ito. Oo, programa ko to. Tanong ko muna sa iyo. Ang programang ito, kapatid na Fernan, makinig ka, mabuti ha, makinig ka.
Ikaw bata na kulang sa karanasan, nagsasalita ka. Eh di mag-discussion tayo. Makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Ang layo ng programa na ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga tao. Ang programang ito ay tinig ng Diyos. Itanong mo. Revelation ng Diyos ang sasagot. Ang programang ito tungkol sa kaligtasan. Ha? Di, bago ko sasagutin, sige. Sasagutin ko yan. Pero may tatanong muna ako sa'yo, makinig ka. Di, makinig ka muna. Makinig ka muna, kabata mong tao eh. Ganyan ka dumaldal eh. Eh, baka sarili mo, di mo mapalamon eh. Teka lang muna, makinig ka muna. Ay, napiko na itong taong to. Napiko na. Aba, pinersonal na si Almasora. Nagalit na siya. Ha? Sana walang pikunan. Iba naman itong taong ito. Nagtatanong lang naman. Ha? Nagtatanong lang naman. Sana sinagot na lang. Yung clarification, yung clarification, magtatanong siya kay Almasora for clarification kung yung sagot niya tinututulan na. Okay? Kung yung sagot niya tinututulan na, doon pa siya humingi ng clarification, ba't ka tumututol? Ano ba ang tindig mo? Ba't ka tumututol? Heto, hindi ba nga nakapagtutol si Almasora? Aba, gusto na niyang baliktarin ang sitwasyon. Gusto na niyang ibaliktad sa kanyang lamesa na siyang si Almasora ang tatanungin. Hindi ganyan dapat. Eh, ikaw yung nag-handle ng programa nyo, di ba? John Alcarcon, MSGI, dating bahagi ng MCGI, yung treasurer nila. Ngayon, nagtayo ng sariling iglesia. Tayo ng sariling iglesia. Eh, nagpapatanong. Eh, ngayon, tinanong ka lang naman ni Almasora. Sana sinagot mo na lang. Hindi, ang daming dada, di ba? Dahil mong dada eh. Galit lang muna. Galing-galing mo magsalita eh. Baka yung bunga mo, di mo mapakain. Ay, napaka-insultador ang taong ito. Napaka-insultador mo. Alam mo, hindi nababagay sa'yo yung ganyan eh. Bago ka muna magtanong kay Almasora, sumagot ka muna. Pag yung sagot mo, tinutulan niya, doon ka na magtanong for clarification. Ano ba naman itong taong ito? Aba, kumakain ako kanina. Makinig ka muna mabuti. Makinig ka muna. Makinig ka muna mabuti. Saglit lang. Pikon na pikon ka na, ha? Yung mukha mo, ha? Pikon na pikon ka na. Grabe ka talaga. Makinig ka muna. Sige. Sagutin mo muna ako. Sasagutin ko yung tanong mo. Programa ko to. Hirap-hirapan mo naman ang tanong. Kaya nga, programa mo ito. Makinig ka muna mabuti. O, tama si Almasora. Programa mo yan. Tatanungin ka niya. Kaya, sumagot ka. Kung sakaling si Almasora ay tumutol si Almasora doon sa sa tanong mo, sa sagot mo, doon ka na humingi ng clarification. Okay, baka sabihin lang ngayon, Almasora pala ito. Hindi mo to si John Fernan. Baka sabihin nila yun, di ba? Si John Fernan, yun yung nasa gilid nung nagbukas ng camera, di ba? Nasa gilid yun si John Fernan. Oh. Yung nasa gilid. Ngayon, gusto niya si Almasora ang magtanong kasi siguro, medyo mahina pa yung niya, yung kanyang defense mode. Kaya gusto niya si Almasora ang magtanong. Kaya yun, si Almasora nagtanong sa'yo, sana sinagot mo na lang. Saka ka na lang humingi ng clarification kung sakaling yung sagot mo tinutulan niya. Yun ang tama. Eh, maling ginagawa, programa mo yan. Tama, programa mo yan. Kaya nga kailangan sumagot sa mga katanungan eh. Maliban na lang kung yung sagot mo tinututulan. Doon ka na humingi ng clarification. Hindi, kakasimula ng tanong, clarification na kaagad. Iba naman to. Hindi ganyan ang pag-handle ng programa ha. Lalo ka na kung ikaw yung religious program, tapos nasa ka, baka ito, biglang magalit sa akin, sabihin naman na, huwag mo akong turuan. Naku, ewan ko na lang sa'yo. Tuloy natin ang video. Eto muna, sasagutin kita.
Dandahanin mo yung pagsasalita mo. Sasagutin kita. Pero itatanong ko muna sa'yo. Mali nga yan. Mali nga yan. Matigas din ang ulo mo, ano? Tagot muna. Bago ka magtanong kay Almasora, kung yung sagot mo, tinutulan na niya. Ha? Saka na magtanong kay Almasora. Tira mo mukha to, pikon na pikon talaga, oh. Oh? Programa ni Eli Soriano, kinokopya nila, oh. Okay lang naman yun. Total, yun naman ang challenge ng MCGI, di ba, noong una panahon. Gumawa rin kayo ng programa ng gaya nito, kung saan kayo naman ang tatanungin. Siya na may gumagawa lang naman sa challenge ni Soriano na gumawa ng katulad kay Soriano. Okay? Kaya sa mga MCGI, huwag kayong magalit pag kinokopya kayo. Kasi yan ang challenge nyo, di ba? Ba yan ang challenge niyo? Gumawa rin kami ng programang gaya sa inyo, kung saan kami naman ang tatanungin, gano'n, di ba? Pero ang ginagawa nitong si John Alcarcon is mali. Bakit? Sagot muna. Bago ka magtanong kay Almasora, sagot muna. Alam mo kung bakit? Sa amin, ganyan kami. Pag kami tinatanong, sasagot lang kami. Pag yung aming sagot, tinutulan, doon na kami maghihingi ng katwiran na, ba't ka tumututol? Ano ba yung nasa isip mo? Para magkasalubong kayo. Eto, hindi pa nga sumasagot, nagtatanong na. Mali. Sobrang mali ang ginagawa mo, John Alcarcon. John Alcarcon ba to? Tuloy natin yung video. Tungkol pa sa kaligtasan yung pinaglalaban mo! Ano pinaglalaban? Nagtatanong lang yung tao. Pinaglalaban siya. Straight to the point. Nagtatanong lang yung tao eh. Pinaglalaban ng taong to. Nagtatanong lang yan. Aba. Pati ako ginagalit ito eh. Ha? Huwag ganyan. Sagot muna. Sagot muna. Okay? At kung ano man ang itanong sa'yo, may kinalaman mas kaligtasan o wala, sumagot ka. Maliban lang siguro pag ang tanong may kinalaman sa politika, huwag mo na sagutin yon. Pero kung ang tanong nasa Biblia naman, nasa Greek interlinear naman, sagutin mo yun. Ano bang ewan ko na ng taong ito. Tuloy natin. Yes, tungkol sa kaligtasan ito. Dahil ang Diyos pag nagpasulat ukol sa kaligtasan, katunayan 3:24 ng Galacia, yun ang maghahatid sa atin kay Kristo. Tungkol sa kaligtasan. Sa 3:16 ng ikalawang ng Timoteo, kinihan ng Diyos. Kaya tanong ko sa iyo, So anong pinaglalaban mo ngayon? Anong pinaglalaban? Anong pinaglalaban? Nagtatanong lang yan, hoy! Nagtatanong lang yan. Pinaglalaban ang mukha mo. Nagtatanong lang yan. Ba naman itong taong ito? Tuloy natin. So ano pinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Di, makinig ka muna. Dami mong dinadaldal, di ka naintindihan. Anong ipinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Hoy, ikaw isa ka pa eh. Ha? Isa ka pa eh. Nagtatanong, sagutin mo na. Kung nagtatanong, sagutin mo na. Saka na lang magtanong pag tumutol na. Ano ba naman tong taong ito? Nagkakanda ng programa, masyadong pikunin, masyadong high blood. Nagtatanong naman si Almasora eh. Ano pinaglalaban? Hindi yan pumunta para magtinig na kanyang sariling aral. Pumasok yan dyan para tanungin ka. Sumagot ka na lang. Ano ba naman to? Dinadaan mo ako sa ano eh. Dinadaan mo kasi ako sa mga salitang ano eh. Tinatanong kita. Salitang ano? Salitang patutsada? Na siyang ginawa mo? Kay Almasora? Ha? Napapasubuan ba ni Almasora ang sarili niya? Di ba patutsada yun? Anong gusto mo? Anong gusto mo, John? Ikaw lang yung tumira ng ganyan, ng below the belt? Tapos pag ikaw binanatan ni Almasora, ayaw mo. Hindi ba nasa Biblia yon, Mateo 7:12? Gawin mo sa iba ang gusto mo na gawin nila sa inyo? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa inyo? Sa atin sa eskwelahan, binaliktad. Yung ginawang golden rule, ano man ang iyong hindi nais na
gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Ha? Ito naman siya, ang ayaw niyang gawin sa kanya, ginagawa niya sa iba. Ano ba naman taong to? Hoy, John Alcorcon! Alcorcon ba to? Tuloy natin. Ikaw ang tinatanong. Ano yung pinaglalaban mo? Ano yung pinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Yung aral ng Diyos. Hindi, sagutin mo muna ako. Ipakipagbaka sa isa. Hindi, sagutin mo muna ako. Ikaw ang tinatanong ko. Ano nga pinaglalaban mo tungkol sa kaligtasan? Matigas ang ulo mo eh! Sinabi na kanya, Almasora, ikaw ang tinatanong. Hindi ka ba nakitin ng salitang tinatanong? Ha? Matigas ang ulo mo rin, ano? Sinabi na nga ni Jared eh, ikaw ang tinatanong. Tinatanong. Hindi mo naintindihan yung tinatanong? Di ba naintindihan yun? Tinatanong. Ano ba sa English yun? Ask. Ask. Pinaglalaban. Straight to the point. Napaka ano. Pati ako nanunulong napipi ko na ako sa taong ito eh. Nagtatanong lang si Jared. Nagtatanong lang. Ikaw ang tinatanong. Sumagot ka. Pati ako, nakikita na rin ako sa iyo eh. Sumagot ka lang, tinatanong ka lang naman eh. Ha? Akala ko, revelasyon ng Diyos ang sasagot. Puro sa pagtatalo lang naman ang gusto mo. Naintindihan ko na nasa defense mode itong taong ito. Nasa defense mode siya. Kasi sabi niya, puro lang pagtatalo ang alalaman mo. Sa madaling salita, kilala niya si Jared. Dahil yung binigay na pangalan is John Fernan, di niya alam na ang harap sa kanya ay si Jared. Kaya tinanggap niya yung call, alam nyo, nag-message ako dito. Pakita ko sa inyo ha. Ako'y nag-message sa kanyang FB. Dahil ang ginamit ko, yung account ko, titiyakin ko hindi sasagot ito eh. Ayaw sumagot ito eh. Sana sumagot siya. Kasi, yung ano ko, ito ko sa inyo ha. Ako'y nag-message sa kanya. Buksan. Ano niya? Ano pa nga ito? Wait lang ha. Buksan natin yung ano niya. Yung Member Soldiers of God in the Final Days International. Lakihin ko muna para kita ko sa inyo ha. Ayan o. Ito. Nag-message ako sa kanya. Member Soldier of God in the Final Days International. Talagang pangungopya oh. Members. Saan kayo nagpa-membro? Soldier of God. Saan yung main headquarters ng Soldier of God na yan? In the Final Days International. O pag-alis sa local, international. Biglang nag-international. Bakit? Meron na ba kayong chapter doon sa sa iba't ibang bahagi ng bansa? Bigla kayo nag-international. Tanong ko sa kanya, pwede ba ako makapagtanong sa live nyo? Ang response, automatic response, hi, thanks for contacting us. We receive your message and appreciate you reaching out. Sabi ko dito, sana po magkapag-reply kayo para alam ko kung papayag kayo na makapagtanong ako sa live nyo. Yan. Kaputanong ako sa live nyo. Ang ginawa lang niya, sin. Sin lang ginawa, sin. Magtatanong lang ako na may kinalaman o tatanong lang ako tungkol sa pananaw nyo, sa Mother of God doctrine. Okay? Yan. Sana, nanood siya. Kailan ang live nyo po? Kailan po ang live nyo? Kailan ang next live nyo? Kung saan makakapagtanong ako.
talagang nanonood siya. Hindi ba siya nagre-reply? Nanonood lang siya. Kaya di ba kasakali mag-reply ito? Bigyan niya ako ng schedule, pamasok tayo sa live nila, magtanong ako about sa ano yung kanilang pananaw patungkol sa Mother of God doctrine. Then, ang sagot siya dito. Sinisinya lang yung ano ko eh. Sinisinya lang yung ano ko, yung mga chat ko sa kanya, oh. Kita nyo, sumisin lang siya. Hindi. Reply naman po. Reply naman po. Kasi naka-scene ka lang eh. Scene ka lang eh. Reply naman po. Laga nagsisin lang siya. Nagsisin lang siya. Pag pumayag ito, ako magtatanong sa kanyang live o sa ano yung kanilang pananaw sa doctrine na Mother of God. No? Ano yung sa doon? Ano yung kanilang pananaw doon sa Mother of God? Tama ba yun? Mali ba yun? At kung bakit tama, gusto ko paliwanag nila. Bakit mali? Paliwanag rin nila. At sana may follow-up question. Hindi ako pipigilan ha. Hindi ako pipigilan kung ilang pala pang gagawin ko. Basta gusto ko lang makuha yung pinaka-ikaibuturan ng kanilang turo patungkol dito. Ba't sila tumututol o sumasang-ayon sa terminong Mother of God? Just in case sumasang-ayon, bakit? Just in case tutol, bakit? Gusto ko lang malaman yun. Okay? At ngayon, puro lang siya sin. Puro lang siya sin. Ayaw niyang reply. Ay, nag-reply. Reply siya na. Tingnan natin. Kala ko Ayan, ito. Abangan din ko anong sasabihin nito. Abangan natin kung ano ang sasabihin niya. Alamin natin anong sasabihin niya. Sagot sana kasi aalis kami ng alas 11:30. Sagot sana. Hoy, hanggang 11 lang ako 11:20 o 11:15 lang ako Baka mag-reply na ito. Hintayin natin na mag-reply siya. Sabi ng source ko, siya daw ang may hawak ng ng messenger na ito. Ito ay page, no? Pag nag-message ka, at siya yung automatic. Magandang araw po, sa next Saturday po ang live program namin na open para sa consultation na may kinalaman po sa mananampalataya. Anong oras po? Mag-a-absent ako nito. Anong oras po? Okay? Anong oras po? Pasukin natin tong kanilang live nila. Sabado. Next Saturday po ang live program namin na open para sa pagtatanong. Kung sa gabi ito, absent muna ako sa doctrinal exposition. Pasukin ko muna itong programang ito. Okay? Kaya yan. Kumbaga, magla-live ako punto por punto, pero pag nag-live na sila, try ko pasukin yung kanilang live. Ilipat ako sa MSGI para tanungin siya. Anong oras ito? Wala? Pati ba naman pag anong oras po scene pa rin? Okay, so baka matagalan tayo, no? Hindi ko matapos yung ating video presentation sa gabing ito. Ako dito sa sa pinagagawa niya kay Almasora Kasi sa halip na sagutin, puro pa iwas. Sabi niya, ano ba pinaglalaban mo? Nagtanong, eto ikaw ang tinatanong. Hindi naman siguro mahirap unawain yun, di ba? Tinatanong. Pag nagtatanong ba, ibig sabihin may pinaglalaban. Okay, at ituloy yung kanilang video na yung kanilang binanatan. At ituloy yun. Saan ba yun? Kanilang video, tuloy natin. Nakikipagtalo ka! Ilan na ba nakakay mo sa Diyos? Ilan ba nakakay? Ano nagkipagtalo? Hindi nagkipagtalo yan. Nagtatanong, ikaw ang nagkikipagtalo. Ano ka ba? Ikaw nagkikipagtalo
Nagtatanong lang naman yan. Kaya nga kumuha ng referensya nung paliwanag mo doon sa sinasabi niyang Elohim Ekrahim. Ano ba yun? Elohim Akrahim Akrab. Ano ba yun? Hindi ko alam yung paano bagitin yun. Natanong ka lang naman doon ang pananaw mo doon. Huwag kang pikon. Ano ba naman to? Napakabata mo! Napakagago mo! Ayan, galit na galit na. Tingnan mo yung demonyo sa loob ng kanyang pagkatao. Nakikita mo na sa mata ng taong ito. Na? Yan ang nangyayari kapag kayo nanonood ng ang dating daan, pati ba naman pagmumura ginagamit nyo na. Sabihin nila ngayon, Yupi, diksyonaryong Pilipino, gago, laking mahina ang ulo, walang talino. Sa Espanyol yun. Bakit? Espanyol ka ba? Ha? Nasa Espanya ka ba? Nasa Espanya ka ba? Gagamitin mo yung terminong gago doon na sa atin sa Pilipinas, pagmumura? Sabihin mo ba sa akin na hindi umumura kasi sa ibang bansa ganito? Oh, para lang ganito ba? Ang ano yung ilangkat ng sagbot, ha? Doon kasi Iloilo, bagitin mo yung terminong sagbot, hindi maganda yung kanilang ano doon, yung kanilang tingin doon. Ha? Sa atin, sa Bisaya, yung sagbot, wala naman, daghang sagbot. Daghang sagbot. Ha? Daghang sagbot. As doon ka sa Iloilo, sabi mo, daghang sagbot. Ang lahat tao tinginan sa'yo. Kaya kung nandoon ka sa ibang lugar, gamit mo yung terminong nauukol sa kanila. Halimbawa, ano ba sa kanila yung ano, yung sagbot, ano ba sa kanila doon? Oh. Yun ang gamitin mong termino. Kasi kung gamitin mo yung termino natin sa Visayas, Mindanao, yung sagbot is tumutukoy sa damo, iba ang meaning doon sa Iloilo. Huwag mo na lang banggitin sa Iloilo. Iba ang meaning nila doon eh. Kung sabihin sa akin, hindi masama yan kasi hindi bad words yan kasi sa amin sa Mindanao, sa amin sa Cebu, ang meaning yan damo. Sa Iloilo ba, meaning yan damo? Gamit ang terminong gago. Nasa Espanya ka ba? Para yung terminong gago is mauunawaan as bobo? Hindi naman bobo, nagtatanong ng tao eh. Pero tatanong ba, bobo? Hindi ba sabi ng kawikang Pilipino, daig ng batang mapagtanong ang taong marunong? Tatanong mas Jared, pikunin ka lang talaga, high blood ka eh. Kailan mo mukha? Tinan yung mukha. Ang gagalaiti. Tinatalo ka ni Jared, pinapahiya ka sa live mo, hindi mo naintindihan yun? Ha? Hindi mo naintindihan, pinapahiya ka ni Jared. Pinapahiya ka ni Jared. Tinan mo mukha ko. Ayan, galit na galit. Oh. Pinapahiya ka niya. Bakit? Nagtatanong nga naman, ba't iba ang unawa mo? Nagtatanong lang naman, naintindihan mo, nagtatanong. Naintindihan mo, tinatanong ka lang naman eh. Ba't ang sama mo makatingin? Ay, naku, ewan ko taong ito. Tinatanong lang, pikon na pikon. Huwag na kayong magtanong sa taong yan, mapipikon eh. Huwag kang mapikon, tinatanong ka lang naman niya. So kung sabi mo, hindi mo alam, ano yung sabihin ng Hebrew na yan? Sabi mo, hindi ko alam, maaari ba akong mag-research sa Google? Di ba? Kapatid na John Fernan, pasensya ka na, hindi ko kasi alam ang kahulugan yan. Maaari ko bang tingnan sa Maaari ko bang tingnan sa Google? Oh.